Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Mula pa sa simula, tila ba ang mundong ito ay may tinatagong lihim na napakabigat na kapag nabunyag, guguho ang lahat at hindi na muling maibabalik. Sa panlabas, perpekto ang pamilya, ngunit sa loob, unti-unti silang bumabagsak. Sa mga mata ni Greg, hindi tunay na anak si Edward, kundi bunga ng pagtataksil ni Regina, isang buhay na paalala na dumungis sa kanilang dangal. Mga ngiti sa harap ng kamera, ngunit sa likod nito ay galit, hinala at puot na dahan-dahang sumisira sa kanila. Mga bulong ng mga kasambahay ang nagbigay ng pira-pirasong katotohanan. Ang yaman ay hindi kailanman payak at hindi nito natatakpan ang lahat ng kahihiyan. Biglang gumuho ang lahat sa ospital. Bumagsak si Ashley, nawala ng malay. Sigaw, nagmamadaling mga yapak, luha at walang tigil na tunog ng mga makina ang pumuno sa paligid. Sumisigaw ang mga doktor ng utos, Code Blue. CPR, desperadong pagsubok at isang pagsusumamo ng ama. Huwag mo kaming iwan. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang bigat ng buhay ng kanyang anak, ngunit nanatiling tanong. Huli na ba ang lahat? Samantala, tahimik na nakaupo si Regina, wasak sa loob. Alam niyang ang nakaraan at mga lihim ay hindi na maitatago. Mga relasyon, mga anak, katotohanan, lahat ay lumilitaw. Sa ECU, naglalaban ng buhay at kamatayan, habang sa labas, ang mga dating nagmamahalan ay nagiging magkaaway. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Bawat lihim ay may mas malalim na sugat at bawat laban para mabuhay ay may katotohanang hindi na mabubura. Mula pa sa simula, tila ba lahat ay nakatakdang gumuho. Marahil huli na nga. Tahimik na nakaupo si Regina, alam na wala ng takas. Isang malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan. Mga relasyon, mga anak, katotohanan, wala nang pagtakbo. At habang naglalaban ng buhay at kamatayan sa ICU, ang mga dating nagmamahalan ay tuluyan nang naging magkaaway. Ngunit ang trahedya ay simula lamang. Nagising si Ashley. Mahina ang tinig, nanginginig sa takot. Hindi ko maramdaman ang aking mga paa. Isang pangungusap na tumusok sa puso ng ina na parang punyal. Hindi na siya makalakad, bunga ng komplikasyon, pagkakamali, isang pangyayaring maiiwasan sana kung hindi siya ginamit. Sumabog ang galit. Mga paratang, sigaw, at insulto ang pumuno sa dingding ng ospital. Ako'y isang taksil, ngunit kayo'y mga mamamatay tao. Minsan, mas masakit ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, kailangang magpasya. Agarang operasyon ang kailangan, bawat segundo ay mahalaga. Ngunit ang problema ay pera, at hindi ito madaling hanapin. Isang ina ang nakatayo sa gilid ng matinding pasya. Hihingi ba ng tulong sa pamilyang kinamumuhian? O tuluyang mawawala ang pag-asa ng kanyang anak? Sa huli, pinili niya ang dangal. Mariin niyang sinabi, makakahanap ako ng paraan? Ngunit sa loob, nilalamon siya ng takot. Baka hindi sapat ang oras. Samantala, si Edward ay nalugmok sa negosyo, mga kasunduan at laro ng kapangyarihan. Nakipagkamay siya sa mga taong minsang itinakwil ng kanyang ama. Bakit? Para sa pera? Para sa kapangyarihan? At marahil upang patunayan na kaya niya. Ngunit habang tumataas siya, lalo niyang nawawala ang sarili. Sa sandaling iyon, hinarap ni Edward ang isang pagpipilian, pamilya o kaligtasan. At doon, muntik nang mabunyag ang isa pang lihim. Hindi ikaw ang tunay na anak. Isang pangungusap na sapat upang gumuho ang kanyang buong pagkatao. Ang matagal nang tinatago ay hindi na mapipigilan. Unti-unting nabasag ang bawat karakter at nanatiling tanong hanggang saan ka handang lumaban para sa pamilya. At kung ang mismong pamilya ang ugat ng lahat ng iyong sakit,
Sino pa ang iyong kakapitan? Bawat lihim ay may kapalit, at bawat kasalanan ay may parusa. Ang katahimikan, matapos ang unos ay hindi pahinga, ito'y babala. Kapag nagsimulang lumitaw ang katotohanan, hindi na ito mapipigilan. Nakahiga si Ashley sa kanyang kama sa ospital, walang galaw, bawat segundo ay tila hatol hindi lamang sa kanyang katawan kundi sa buong pamilya. Sa nanginginig na tinig, nagtanong siya, "Mama, paano kung hindi na ako muling makalakad?" Ang kanyang mga salita ay umalingaw na parang batang naliligaw sa dilim. Sa unang pagkakataon, bumigay ang kanyang ina. Walang sigaw, walang galit, isang luha lamang na pilit niyang itinago. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng takot. Sa loob, siya'y wasak. Samantala, ang ama ni Ashley ay naglalakad sa pasilyo ng ospital na parang ligaw na anino. Bakit nangyari ito? Nagkamali ako, ngunit ang anak ko ang nagbabayad. Walang sagot. Minsan, hindi alintana ng mundo kung sino ang may sala. Ang parusa ay bumabagsak kung saan man ito nais. Tahimik na nakaupo si Edward, ngunit ang kanyang isip ay handa ng sumabog. Siya'y itinakwil, iniwan, at ngayon ay hindi man lang mailigtas ang sariling dugo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang malupit na katotohanan. Wala kang silbi. Hanggang sa ang laso ng mga salita ay nagbunga ng malamig na pasya, kung hindi siya tutulungan ng mundo, pipilitin niyang yumuko ang mundo sa kanya. Ang mundo sa ospital, walang takas. Kailangan ang pera agad. Hating gabi, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Isang ina ang nakatayo sa harap ng malaking tarangkahan. Pagod, gusot ang buhok, nanginginig ang katawan sa galit. Sumigaw siya. "Paolo, lumabas ka? Harapin mo ako?" Hindi na ito pagsusumamo kundi isang utos. Bawat salita ay parang bala. "Kasalanan mo ito? Magbabayad ka para sa operasyon ng anak ko." Sa loob, katahimikan. Walang sumagot, sinadyang hindi pakinggan ang kanyang mga sigaw. At iyon ang pinakamasakit. Kapag sumisigaw ka, ngunit walang nakikinig. Ngunit hindi siya tumigil, hindi siya umalis. Sa sandaling iyon, wala nang halaga ang dangal at karangalan. Ang mahalaga lamang ay ang buhay ng kanyang anak. Nakaupo si Paulo sa loob, nilalamon ng pagkakasala, galit, at takot. Alam niyang may katotohanan sa bawat paratang. Ngunit, may lakas ba siyang harapin ito? Samantala, nakahiga si Ashley sa kanyang tahimik na silid. Sa unang pagkakataon, wala ng pamilya, wala ng sigawan, wala ng drama. Siya lamang at ang kanyang mga iniisip. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang isang pangalan, Jasmine. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit biglang bumasag ang malamig na tinig ng kanyang ina. "Tama na. Putulin mo ang lahat ng ugnayan." Muling bumagsak ang mabigat na katahimikan. Isang batang naghahanap ng liwanag, isang inang pumili ng kontrol, at isang pamilyang gumuho sa bigat ng mga lihim at kasalanan. Sinabihan si Ashley na kalimutan, dahil ang pamilyang iyon ang ugat ng kanyang paghihirap. Ang pinakamasakit na sugat ay ang pilit na paglayo sa tanging taong hindi niya kayang bitawan. At sa gayon, isa na namang sugat ang isinilang, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang puso. Mula sa simula, tila ba ang bawat lihim ay may kapalit, at bawat kasalanan ay may parusa. Ang katahimikan matapos ang unos ay hindi pahinga. Ito'y babala. Kapag nagsimulang lumitaw ang katotohanan, hindi na ito mapipigilan. Nakahiga si Ashley sa kanyang kama sa ospital. Walang galaw, bawat segundo ay tila hatol hindi lamang sa kanyang katawan kundi sa buong pamilya. Sa nanginginig na tinig, nagtanong siya, "Mama, paano kung hindi na ako muling makalakad?" Ang kanyang mga salita ay umalingaw na parang batang naliligaw sa dilim. Sa unang pagkakataon, bumigay ang kanyang ina. Walang sigaw, walang galit,
Isang luha lamang na pilit niyang itinago. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng takot. Sa loob, siya'y wasak. Samantala, ang ama ni Ashley ay naglalakad sa pasilyo ng ospital na parang ligaw na anino. Bakit nangyari ito? Nagkamali ako, ngunit ang anak ko ang nagbabayad. Walang sagot. Minsan, hindi alintana ng mundo kung sino ang may sala. Ang parusa ay bumabagsak kung saan man ito nais. Tahimik na nakaupo si Edward, ngunit ang kanyang isip ay handa ng sumabog. Siya'y itinakwil, iniwan, at ngayon ay hindi man lang mailigtas ang sariling dugo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang malupit na katotohanan. Wala kang silbi. Hanggang sa ang laso ng mga salita ay nagbunga ng malamig na pasya. Kung hindi siya tutulungan ng mundo, pipilitin niyang yumuko ang mundo sa kanya. Samantala, sa ibang dako, nagsimula ang mas malaking laro. Negosyo, kapangyarihan, pera. Lumagdi si Edward ng kontrata sa Asian Business Complex. Malawak, mapanganib, at puno ng kondisyon ng pagbabayad. Sa desisyong iyon, hindi lamang ang kumpanya kundi pati relasyon, pamilya, at konsensya ang nakataya. Isang simpleng pangungusap ang sapat upang salungatin ang kanyang ama at pinatunayan, hindi na siya ang dating Edward. Bawat anino ng pag-angat ni Edward ay may kasamang matang nakamasid, isang taong naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Sapagkat sa mundong ito, walang umaakyat ng walang kaaway, at walang lihim na nananatiling nakatago magpakailanman. Lahat ay patungo sa banggaan, isang operasyon na maaaring magligtas o tuluyang sumira kay Ashley, isang pamilyang basag na, at isang katotohanang kapag nabunyag ay hindi na maibabalik ang dati. Dumating ang gabi ng operasyon. Sa malamig na hangin ng ospital, bawat hakbang ay may bigat ng paparating na trahedya. Nakahanda si Ashley, nakatitig sa kisame, walang luha, walang reklamo. Ang katahimikan ang pinakanakakatakot, sapagkat madalas itong nangangahulugang wala ng lakas upang lumaban. Sa mahina niyang tinig, sinabi niya, "Mama, kung hindi na ako magising," hindi niya tinapos, ngunit malinaw ang kahulugan. Mabilis na sumagot ang ina, "Maging maayos ka." Para bang inuutos ang kapalaran, kahit sa loob ay puno siya ng pangamba. Sa labas ng operating room, naghihintay sila, hindi bilang pamilya, kundi bilang magkakahiwalay na individual. Bawat isa'y may dalang galit, kasalanan, at lihim. Nakasandal si Paulo sa dingding, nakasakal ang kamao. Nakahiwalay si Edward, tila estranghero sa sariling kwento. Tahimik si Regina, nakatitig sa pinto, pulong. Kapag may nangyari sa anak ko, wala akong patatawarin. Ang takot ay lumalago, hindi para sa operasyon, kundi para sa susunod na mangyayari. Sa loob, mabilis ang kilos ng mga doktor. Ilaw, instrumento, utos, scalpel. Walang emosyon, walang drama. Sa mundong iyon, buhay at kamatayan lamang ang mahalaga. Ngunit sa bawat segundo, lalong nagiging malinaw ang mismong pamilya ang nangangailangan ng operasyon. Basag, sugatan, halos hindi na maayos. Sa labas, hindi na nakatiis si Edward. Lumapit siya. Mabigat ang bawat hakbang. Tama na. Isang simpleng linya, ngunit sapat upang tumigil ang lahat. May sala tayong lahat. Bumagsak ang katahimikan. Walang sumagot, sapagkat alam nilang totoo. Ngunit wala ni isa ang handang umamin. Tumitig si Edward kay Regina. Hawak ang lihim na matagal na niyang pinasan. Hindi na ito tungkol sa dangal o kung sino ang tunay na anak. Ito'y tungkol sa mga kasalanang matagal nilang ibinaon. Bumasag ang malamig na tinig ni Greg. Ano ba ang ibig mong sabihin? Mapanganib? Matalim. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi umatras si Edward. Mariin niyang sinabi, "Alam mo ang katotohanan, ngunit tumanggi kang tanggapin. Hindi mo ako kinamuhian dahil hindi ako anak mo. Kinamuhian mo ako dahil ako ang alaala ng sarili mong kasalanan."
Gumuho ang lahat sa sandaling iyon. Hindi lamang kay Regina ang kasalanan, kay Greg din. Isang nakaraan na itinayo sa kasinungalingan at pagtataksil, ngayon ay hindi na matatakasan. Nagkatinginan sila na para bang ngayon lang nagkakilala, hindi bilang pamilya, kundi bilang mga taong nagtatago ng lihim. Bumukas ang pinto, lumabas ang pagod na doktor. Tapos na ang operasyon. Natigilan ang mundo sa 1 segundo. 2, 3. Naging matagumpay. Dumaloy ang ginhawa. May huminga, may umiyak, may bumagsak. Ngunit idinugtong ng doktor, hindi pa sigurado kung makakalakad siya. Kailangan nating maghintay. At muling bumalik ang takot. Sapagkat ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pagliligtas, kundi ang paghihintay. Inilipat si Ashley sa recovery room. Walang nagsalita. Lahat ay pagod. Sa galit, sa sakit, sa katotohanan, at marahil sa kanilang sarili. Isang bagay ang malinaw. Wala nang lihim na maitatago. Wala nang maskarang maisusuot. Bawat kasinungalingan ay may kapalit at binabayaran nila ito ngayon. Nanatiling tanong, kung ikaw ay nasa ganitong pamilya, ilalantad mo ba ang buong katotohanan kahit pa masira ang lahat? O pipiliin mo ang kapayapaan kahit nakatayo ito sa kasinungalingan? Sa huli, ang katotohanan ang pinakanakakatakot at ang kapayapaan ang pinakamahirap makamtan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.